Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Mga kapanalig, isa sa mga hamon sa mental health ang maliwanag na kaisipan at maayos na kaisipan ng maraming Pilipino ngayon ay ang kahirapan sa pagkaka-commute tungo sa trabaho at paaralan. Sobra traffic, di po ba? Marami na nga sa ating mga kababayan ang nagsasabi na ang pagko-commute dito sa ating bayan ay dehumanizing na. Sa dami ng Pilipinong apektado sa pang-araw-araw na traffic sa ating bayan, lalo na sa Metro Manila, sa laki ng pagkalugi dahil sa araw-araw na pagsikip sa ating mga lansangan, bakit walang agaran at konkretong tugon ang pamahalaan ukol dito? Aba, President BBM, kailangan na tayong kumilos. May pag-aaral nga na nagpapakita na sa buong mundo, pinakamabagal ang Metro Manila pagdating sa trapiko. Ayon sa TomTom Traffic Index, ang Metro Manila ay may slowest travel time sa 387 cities ng 55 na bansa. Ang masaklap dito, kapanalig, pang-regular na ito na laman ng ating dyaryo at ng ating sitwasyon. Kapag mga holidays tulad ng magpapasko, mas matindi ang traffic. Kapag umulan pa, malabo ka na makauwi ng maaga. Umaga na ng susunod na araw pagdating mo ng bahay. Kaya kapanalig, hindi lamang simpleng issue ang traffic sa Metro Manila. Hindi lamang ito usapin ukol sa gaano katagal ang oras na binababad natin sa lansangan. Ang traffic, kapanalig, ay magnanakaw. Totoo po yan. Ninanakaw nito ang oras natin para sa ating pamilya at iba pang mga importanteng gawain. Kaya kapanalig, mahigit pa sa 8 oras kada araw, kadalasan ang ginugugol natin sa ating trabaho. Mahabang oras na ito. Idadagdag pa natin ang commuting time na umaabot sa 4 na oras kada araw para sa maraming Pilipino sa ating syudad. Ninanakaw din ng traffic ang mga oportunidad na makakatulong sana sa atin na makatakas sa kahirapan. Parang presyo ng traffic at commuting, kapanalig. Nakakulong tayo sa hirap na pagbabiyahe sa syudad araw-araw. Kaya't pag nakasakay na tayo kahit di makaupo, grabe na ang pasasalamat natin. At sa haba ng ating travel time, wala na tayong oras para sa upskilling, para makapag-aral pa, para makahanap pa ng mas magandang hanap buhay. Kaya kapanalig, hindi lamang pera-pera ang nawawala sa tao dahil sa traffic at hirap sa pagko-commute sa ating syudad. Buhay na natin ang nawawala. At ang nakakalungkot, ang lakas na ng hinagpis ng mga tao, pero tila walang nakakarinig. Deadma ang gobyerno. Sabi nga sa Evangelium Vitae, bahagi ng Catholic social teaching, our life belongs to God. Hindi na natin nakikita ito dahil sa traffic sa ating syudad. Pang-araw-araw na parusa at hindi na ito biyaya. Kaya ginigiit pa ng Evangelium Vitae ang respeto sa kahalagahan ng buhay. Sana'y dinggin natin ang paggabay na ito. Sabi, ang society lacks solid foundations when on one hand, it asserts values such as the dignity of the person, justice and peace, but then, on the other hand, radically acts to the contrary by allowing or tolerating a variety of ways in which human life is devalued and violated, especially where it is weak or marginalized. Kapanalig ang traffic sa ating mga syudad ay sumisira sa dignidad ng bawat isa. Huwag nating hayaang mas lumala pa ang kalagayang ito. Magkaisa po tayo, manindigan, maging vigilant, at nawa palagi nating bigyan ng pagkukulit ang ating gobyerno na magtrabaho, karapat-dapat sa pagtitiwala ng bayan. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.